Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ito, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan nyo kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa, gaya ng dati, ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa po naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Tarlac City, sa Distrito Eklesyastiko ng Tarlac City, Tarlac. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Maria Bernadette Tulio. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po ang kapatid na Maria Bernadette M. Tulio mula po sa lokal ng Tarlac City, Tarlac, Distrito Ecclesiastical ng Tarlac City. Ako po ay kasalukuyang may tungkuling diakonesa po. Ako po ay nakatapos po ng second year degree ng college po, BSHRM po. Kasalukuyang hanap buhay po ng aming family po ay sa scrap po kami. Ang pangalan po ng aking asawa ay ang kapatid na Joseph P. Tulio. Ang kanya pong tungkulin ay diakono rin po. Ang anak po namin ay 3. Lahat po sila ay may tungkulin po. Ang 2 po ay mga awit po sa PNK at yung panganay naman po ay sa kagawad po sa PNK. Ako po ay bininyagan po ako sa Katoliko po. Bilang Katoliko po, lagi po kaming nagsisimba tuwing linggo. Po. Ang naaalala ko po nun isang beses po kami sa isang linggo po nagsisimba. Tapos nagsisimba rin po kami sa Quiapo, ganyan po. Tapos sumasama po kami sa mga Flores de Mayo, mga pabasa po. Ang pagkakaunawa ko po kasi sa relihiyon namin noon ay yung basta po namin susundin po yung mga tinuturo po ng mga magulang po namin. Kung ano po yung mga nakasanayan po nila, yun din po yung ginagawa po namin. Yung sa mga panahon po noon, hindi po sumagi po sa isip ko na kilalanin po talaga or suriin yung relihiyon na kung nasaan po kami. Kasi ang ano ko lang po noon, bata pa lang po ako, ang sa akin lang po, susunod lang po ako sa mga nakasanayan po ako sa mga itinuturo po ng magulang ko sa akin. Ang first encounter ko po sa Iglesia ni Cristo, nung high school po ako, sa mga klase ko po noon, dahil po ibang-iba po talaga yung mga ugali ng mga Iglesia ni Cristo na makaklase ko, kesa po dun sa mga ibang relihiyon po. Kaya po, parang napapaisip po ako kasi tuwing hapon, meron po silang mga pinupuntahang aktibidad, magkakasama po sila, tsaka magkakaibigan po talaga sila. Kilala po nila yung isa't isa. Tapos nung nag-college po ako, dun po, parang yung school ko po kasi, katabi niya po yung kapilya. Kaya po, nagsadya po ako mismo dun sa kapilya. Nung parang vacant ko po nun. Ayun po, nung pumunta po ako dun sa kapilya, sa tabi po ng eskwelahan namin, may nakita po ako dun na isang kapatid po. Yun, nagtanong po ako sa kanya about po sa Iglesia ni Cristo. Ngayon po, pinakilala niya po ako sa isang ministro. Kaya doon po ako nag-umpisa po na makinig po ng mga aral ng Diyos. So ayun po, tuloy-tuloy lang po, sumasama din. Bumibisita po ako pag meron po mga pamamahayag, ganyan po. Hanggang sa napakinggan ko yung mga aral niya, hanggang sa parang yung puso ko, gustong-gusto na talaga niyang malaman kung ano pa yung mga nakapaloob doon sa mga aral na yun. Parang gusto ko pa pong matuto lalo. Kaya po nagdesisyon po ako na magpatala na po ako bilang doktrina po. Para po masama na po ako dun sa mga tinuturuan po nila ng regular. Ang nakatawag po sa akin ng pansin yung mga aral po niya talaga pong nagmumula sa Biblia. Yung po lahat po ng mga itinuturo niya, talaga pong tinitingnan po niya talaga sa Biblia. Lahat po ng tatanungin ko, ang kasagutan po niya, lahat po nasa Biblia. Yun po yung talagang parang nag-ano po sa akin, nag-udyok na parang ito na yata talaga yung totoo. Kaya po, ako, nagdesisyon na rin po akong umanib
at magpabautismo po sa Iglesia ni Cristo. At ang isa pa pong aral na hindi ko makakalimutan ay yung pong aral tungkol po sa kaligtasan, na ang sinasabi po sa Biblia po, ang mga maliligtas ay yung mga aanib po sa Iglesia ni Cristo. So yun po talaga yung nagbigay ng kabagabagan sa puso ko na hindi pa pwede na maligtas ka kung wala ka sa loob nito, sa loob ng kawan, sabi ko. Na hindi naman itinuturo po sa ibang relihiyon po yung ganun. Dito ko lang po talaga narinig. Nanindigan po ako kasi nalaman ko po talaga yung katotohanan eh. Yung nabuksan po talaga yung isip ko, which is hindi ko talaga mahanap po yun sa ibang relihiyon. Kasi natry ko na rin po mag-Rizalino. Natry ko na rin pong mag-Bible study sa, ano kasi to, yung born again po. Natry ko na din po dyan. Sabihin na lang po natin, napaka-open-minded ko po kasi talaga. Bumibisita po ako na noon sa iba-ibang religions po para mapakinggan din po talaga yung mga aral nila. Pero ang Iglesia ni Cristo lang po talaga yung nakapagpalinaw sa akin sa lahat ng mga tanong ko. Nabautismuhan po ako noong 2011 sa Templo Central. Ang unang lokal na kinatalaan ko po ay sa Maylagro po. Lokal po ng Lagro, Quezon City. After po ng bautismo ko noon, ang unang pinahiniling ko po sa ating Diyos, ating Ama po, na maayos po yung buhay ko. Yun po talaga yung pinakahihiling ko sa Kanya. Kasi nung time na yun, parang hindi ko po alam kung saan po yung direksyon. Talagang sobrang pasalamat ko po dahil po na naging Iglesia ni Cristo ako. At ipinagpapasalamat ko po yung tuwing sasamba po ako, yan mga pagkakataon na po yan. Kasi dyan ko po talaga naririnig yung mga aral ng Diyos, which is nakakapagpatibay lalo sa akin. Sa araw-araw kong buhay, nakakapagpatibay sa pananampalataya ko. Yan, kapag talagang sukong-suko ka na dito sa pagsamba, dito mo talaga mahahanap yung totoong solusyon sa problema mo. Paglipas po ng habang panahon po, halos 10 taon, mahigit na rin po, napatunayan ko po sa sarili ko na talagang hindi po ako nagkamali sa pag-anim ko po sa Iglesia ni Cristo. Dahil dito ko po talaga naranasan yung tunay na kasiglahan bilang isang Iglesia ni Cristo, bilang mananampalataya. Dito ko po naranasan yung pagiging payapa, pagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. At higit sa lahat, simula po nang nagkaroon din po kami ng tungkulin, talagang ramdam na ramdam ko po yung kaginhawaan at kapayapaan po sa pamilya namin. Kaya may ipapangako ko po sa Panginoon Diyos na patuloy po akong maglilingkod sa Kanya at magiging tapat po. Ako po si kapatid na Maria Bernadette M. Tulio at ikinararangal ko po na ako ay Iglesia ni Cristo. Ang napakinggan at napanood po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Maria Bernadette Tulio mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Tarlac City sa Distrito Eklesyastiko ng Tarlac City, Tarlac. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik na po ang programang ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay pinabati po namin ang aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Maria Bernadette Tulio na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Bernadette po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika, subalit nang
suriin niya po ang mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo, ay nakarating siya sa katotohanan na nandito sa Iglesia ni Cristo ang mga tamang aral, sapagkat ang mga aral na sinusunod dito, ang tanging pinakabatayan, ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya, doon sa hinahanap niya sa reliyon na nagtuturo kung anong mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, dito niya natagpuan sa Iglesia ni Cristo. At ang isa nga sa pangunahing aral na nakatawag sa kanya ng pansin ay yung aral na nakasulat sa Biblia na para maligtas ang tao, hindi niya maiiwasan na umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin mga kaibigan na ang karaniwang paniniwala ng napakaraming mga tao ngayon, pare-parehong sa Diyos ang lahat ng mga reliyon. Ang ibinibigay nilang dahilan, pare-pareho din naman daw kumikilala sa Diyos at sa ating Panginoong Sukristo at may paglilingkod din naman daw na isinasagawa sila. Subalit mga kaibigan, kapag ka ang Biblia po ang ating sinangguni, ay tinitiyak sa atin ng Biblia na ang paniniwalang pare-parehong sa Diyos ang lahat ng mga reliyon ay hindi po totoo. Nag-iisa lamang ang tunay na reliyon o iglesyang sa Diyos. Sapagkat ang nag-iisang iglesyang ito, taglay niya ang katangian na hindi mo po matatagpuan sa kahit na anumang reliyon o iglesia dito po sa mundo. Ito po ang alamin natin. Ano nga po ba ang katangian ng nag-iisang tunay na iglesia na hindi natin pwedeng matagpuan sa alinmang reliyon o iglesia sa mundo? Pakinggan ninyo at ganito po ang ating mababasang kasagutan, pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso 1:13 hanggang 14 ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang sa kamtin natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ano po ang katangian ng nag-iisang tunay na iglesia na hindi mo po matatagpuan sa alinmang reliyon dito sa mundo? Narinig ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo, ang kausap niya dito yung mga taong kabilang sa tunay na iglesia. Ano ang kanyang patotoo sa kanila? Ang sabi niya, kayo anya'y naging bayan ng Diyos. Sino po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na mga taong kinikilala ng Diyos na kanyang bayan? Sila rin yung sinabi ni Apostol Pablo na ipinagkalooban niya sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos. Sa makatwid, ang mga taong kabilang po sa bayan ng Diyos, sila po ang tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Gaano po ba kahalaga natanggapin ng tao ang kaloob ng Espiritu Santo? Ang sabi rin po sa talata, ito anya'y tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu Santo rin anya ang siyang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa atin na kanyang mga hinirang hanggang sa kamtin natin ang lubos na kaligtasan. Napakahalaga po pala mga kaibigan na mataglay at matanggap ng tao ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lamang magiging bayan ng ating Panginoong Diyos, kundi mapapabilang sila sa mga tatanggap ng pangako ng ating Panginoong Diyos at ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Pero paano nga po ba nila tinanggap ang kaloob ng Espiritu Santo? Niliwanag ni Apostol Pablo, kayo may anya'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sana napansin niyo po ito. Yung tagapangaral ng dalisay ng mga salita ng Diyos, nasa tunay na iglesia rin sila. Kaya kapag ka
yung kanilang itinuro sa tao, tinanggap, sinampalatayanan ng tao, tatanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, gaano pa po ba kahalaga na matanggap ng tao ang kaloob ng Espiritu Santo? Na ito ay ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa mga taong kinikilala niyang kanyang bayan o kanyang mga hinirang. Pakinggan po natin ang nakasulat dito naman po sa Roma sa 8, ang mga talata po'y 9, 16 hanggang 17 pa, ay ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Dadapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama Niya. Dito po ay tiniyak ni Apostol Pablo ng mga tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, sila rin po yung kinikilala ng Diyos na Kanyang mga anak. Tumitiraan niya sa kanila ang Espiritu ng Diyos. At ang kahalagahan ng pagiging anak ng ating Panginoong Diyos, sila din yung tagapagmana. Ang mamanahin nila, lahat ng ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang mga hinirang. Subalit, maaari pong ito ang itanong ng mga nakikinig at sumusubaybay sa pagkakataong ito. Napakarami pong iglesia ngayon sa kasalukuyan. Paano ko po makikilala kung aling iglesia yang tinutukoy dyan ni Apostol Pablo na nandyan ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos, mga taong kabilang sa bayan ng Diyos, mga taong pinagkalooban ng Espiritu Santo? Hayaan nating Biblia po ang magturo sa atin kung kanino nga po ba ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang patotoo at katibayan ng maliligtas na ito nga po ang Espiritu Santo. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa Efeso 3:6 hanggang 16. Dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles natin basahin, ay ganito ang ating mababasa sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Ang katotohanang nahayag ngayon na ito, ang mga hintil ay maaaring maging kapwa mga tagapagmana ng Diyos kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na ipakipag-isa sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Ang panalangin ko sa Kanya para sa inyo ay ito: sa kasaganaan ng Kanyang maluwalhating kapangyarihan na hindi nauubos, ay mabisa Niyang palalakasin ang bawat isa sa inyo mula sa sentro ng inyong pagkatao hanggang sa kaibuturan ng inyong kaluluwa sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ito po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan ng mga taong tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Apostol Pablo, silaan niya yung mga nakipag-isa sa ating Panginoong Sukristo. Sino nga po ba? Yung mga taong tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Sukristo sa paraang sila'y naging bahagi nung iisang katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Ito po ang Iglesia ni Kristo. Maliwanag po, mga mahal po naming taga-subaybay, na ang mga taong nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, sila po ang tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito napatutunayan natin, hindi po totoo na pare-parehong sa Diyos ang lahat ng mga reliyon. Sapagkat ang tunay na reliyon na kinikilala ng ating Panginoong Diyos na sa Kanya, sila po yung mga taong tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, mga taong nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, nung mapakinggan ito,
ni kapatid na Maria Bernadette ay hindi na siya nagdalawang isip pa na iwanan yung dati niyang reliyon, ang Iglesia Katolika, at pumayag siya na maging kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat natitiyak niya para siya maligtas mula sa katotohanang nakasulat sa Biblia ay kinakailangan niyang pumasok o maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya para ang tao ay mapabilang din sa mga maliligtas, sa mga taong tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, may paanyaya po ang ating Panginoong Sukristo sa mga taong wala pa sa tunay na iglesia. Ano ang paanyaya ng ating Panginoong Sukristo sa kanila? Pakinggan po natin at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa 1 G7 at 9, dito po sa Saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin ito. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Sukristo. Ang sabi niya, ako anyang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Ito po ang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoong Sukristo sa lahat ng tao. Para maligtas, dapat na pumasok sa Kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob sa isang kawan. Alin po itong isang kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo na dito po napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na rin po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po, batay sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, yung mga taong tumugon sa paanyaya ng ating Panginoong Sukristo na pumasok sa Kanya sa parang mapaloob sa kawan at ginarantyahan ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan, sila po yung mga tao na pumayag na maging kaanib, mapaloob sa tunay na Iglesia ni Kristo. Nawa po ang ganitong mga sandali at pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay maramdaman ninyo kung gaano po tayo kamahal ng Diyos at ng ating Panginoong Sukristo. Gusto po ng Diyos at ng ating Panginoong Sukristo na tayo ay maligtas. Pero para tayo maligtas, kailangan po natin ang pagpasok o pag-anib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya si kapatid na Maria Bernadette ay meron pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay sa pagkakataong ito na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Inaanyayahan ko po kayo sa mga hindi pa po Iglesia ni Kristo na makinig po kayo at buksan niyo po ang inyo pong mga isip para malaman niyo po ang tunay na katotohanan. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatulong sa inyo ang ginawa ninyong pakikinig at pagsusuri sa ginagawa nating mga pagtalakay ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, at panalangin namin sa Panginoong Diyos na dumating din po yung sandali, makapagpasya na rin kayo. Magsama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami. Muli mong ginamit na kasangkapan ang palatuntunan ito para maiparating sa maraming mga tao ang iyo pong mga kalooban. Mga kautusan mo po na kung ito ay tatanggapin at lubos na sasampalatayanan ng tao, maghahatid sa amin hindi lamang sa tunay na paglilingkod po sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Pagpalain mo pong lahat ng mga nakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito.
ang mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo ay makapagpasya na umanib po sa tunay na Iglesia ni Cristo. At kami naman pong nasa loob na ng tunay na Iglesia, lalo kaming manindigan sa pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Panginoong Hesukristo, pakilapit po sa amang aming mga panalangin upang matanggap namin ang lahat ng mga biyaya at pagpapala na kailangan ng iyong mga lingkod. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, di namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambahayan, alang-alang sa ginagawa po nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.